Magandang umaga, class! Magandang umaga din po. Yan, bago kayo umupo, ay tinatawag ko muna si Mira upang simulan ng ating gawain ng isang manalangin. Amen. Yan, amen. Pwede na kayong umupo. Yan. Basta sa inyong seatbelt ay walang lumiban sa inyong klase. Ay, malapakan natin ang ating mga sa ating gawain ngayong umaga ay meron akong mga alituntunin. Pwede ba nating basahin ang ating mga alituntunin? Maupo na maayos. Tumahimik habang may nagsasalita. Magtaas ng kamay kung may sasabihin. Panatilihing maayos ang silid-aralan. Yan. Ngayon, gusto kong sundin nyo ang ating mga alituntunin ngayong umaga. Dahil meron tayong behavioral chart dito. Kung kayo ay maingay at hindi nakikinig sa aking mga panuto, ay magkakaroon kayo ng malungkot na muka. At mamaya, kung sino ang pinakatahimik na row, ay merong premyo. Naintindihan po ba ang ating alituntunin? Opo! Yan! Magaling. Bago natin simulan ng ating bagong talakayan, ay tatanungin ko muna kayo ng ating napag-aralan noong nakaraang araw. Sino ang makakapagsabi ng ating natalakay noong nakaraan? Sheila. About packaging po. Packaging. Kapag pinag-uusapan ang salitang packaging, ano ang dapat nating tandaan? Mira. Dapat natin isil ng mabuti ang kahon para maayos pa rin ang produkto sa loob. Magaling. Kayo ay nakinig sa ating talakayan noong nakaraan. Ngayon naman, upang magkaroon kayo ng idea sa ating bagong talakayan, ay meron akong konting gawain dito. Sino ang familiar sa shuffled letter? Ayan, alam nyo ang shuffled letter. Meron tayong na-shuffled letter dito na 7 salita. Magtaas lamang kayo ng kamay kung gustong sumagot. Ayan, si Sheila. Presyo. Pwede mo bang isulat dito sa harapan? Sino sa pangalawa? Daniela. Sino sa pangatlo? Kayla. At sino sa pang-apat? O, si Jeruset. At sino sa pang-5? Mira. At sino sa pang-6? Sheila. At sa pang-huli, si Daniela. Ayan. May nakikita kong kamalian. Imbes na hanggalin ay... Sino ang gustong sumagot? Wala. Haggling. Okay, tatanungin ko kayo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng haggling? Sino ang nakakaalam? Wala. Ang ibig sabihin ng haggling, ang mga salitang nakaugnay dito ay ang salitang tawad, discount, o bargain. Ano nga ba ang tatlong salitang nakaugnay sa haggling? Tawad, discount,
Okay. Ayan. Ngayon naman, sa pangalawang gawain, meron ako dalawang produkto dito. Nakita niyo po ba? Opo. Ayan. Gusto kong i-observe ninyo. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang tignan ang dalawang produkto dito sa harapan. Ayan, ang 10 segundo ay tapos na. Sinong makakapagsabi ng kanyang na-observe dito sa dalawang produkto? Jerusel. Yung isa po is may price tag and tapos yung isa po is wala. Very good. Nice observation. Ngayon, may tanong ako, base sa sagot ni Jerusel. Sa dalawang sinabi niya na walang price tag yung isa at may price tag yung isa, anong sitwasyon natin nararanasan ang haggling o tawad? Pila. Yung pag wala pong price yung isang product po is baka yung nagtitinda po is mas taasan niya po yung presyo. Magaling. Kasi kapag wala pong presyo, ang isang produkto ay maaaring magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil ganon, hindi natin alam ang presyo, baka mas mababa pa ang presyo na ibibigay nung, or mas mataas yung bibigay nung nagbebenta. Kaya, meron tayong pag-uusapan ngayon na kung saan ang pamahalaan ay gumawa ng isang batas. Ang ating paksa ng pag-aaralan ngayon ay DTI at BTR, Advisory, ang kahalagahan ng price tag. Pakiulit nga po ang ating paksang pag-uusapan. DTI at BTR Advisory, ang kahalagahan ng price tag. Good. Ngayon, basahin naman natin ang ibig sabihin ng price tag. Basahin nga po natin lahat. Price tag, isang marka na nakalagay sa isang produkto na nagsasaad ng presyo kung saan ito inaalok para sa pagbebenta. Ayan. Gaya ng tinanong ko sa inyo kanina, ang isang produkto ay may presyo o price tag. Ito ay isang marka o label na nakalagay sa isang produkto. At sa modernong panahon naman ay meron silang ginagamit na barcode. Ang tinatawag na barcode ay ito. Sino namang nakakita ng barcode? Ayan, saan natin siya madalas nakikita? Sa likod ng produkto na kung saan ginagamit ito ng computer system na kung saan ang nilalaman nito ay ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang produkto. Pwede bang basahin ulit ang barcode? Barcode, nagsisilbing price tag dahil sa computer system. Nakalagay doon ang lahat ng detalye at presyo ng produkto. Naiintindihan po ba ang ibig sabihin ng price tag at barcode? Opo! Ayan. Ito ay pinakamahalagang impormasyon tungkol sa isang produkto. Para nang sa ganon ay malaman ng isang mamimili ang price tag o ang presyo ng isang produkto. Dahil doon, iniatas ng Department of Trade and Industry or DTI at ng Bureau of Trade and Regulation or BTR sa lahat ng retailers at dealers na maglagay ng price tag sa lahat ng binebentang produkto. Meron na ba kayong nakitang mga produkto na walang presyo? Opo. Saan po? Dahil po ng mga Bakery. Maaring walang price tag. At saan nyo naman nakikita ang maraming price tag? Sa groceries po. Grocery. Sino pa? Sa tindahan po. Sa tindahan. Dapat bang may price tag ang isang produkto? Opo. Kung walang price tag, ano ang gagawin ng isang mamimili? Magtatanong po sa tindera or mag-ibang tindahan na lang po. Very good. Gaya ng nasa larawan na ito ay tindahan ng
Bigas. Bigas. Nakalagay lahat ng kilo o pangalan ng bigas. Kailangan ang mga nagbebenta ay ilagay ang lahat ng impormasyon tungkol sa isang produkto. Para nang sa ganon, sa isang mamimili, ay kung hindi niya gusto ang nagbebenta dito, pwede siyang bumili sa pangalawang nagbebenta. Depende sa presyo na nakalagay sa isang produkto. Ang batas na sinasabi ko kanina na ang pamahalaan na kung saan sila ang gumawa ng batas para sa isang mamimili. Pwede pong pakibasa? Ang batas sa price tag na nakapaloob sa RA 7394, Consumer Act of the Philippines, ay nag-atas na ang lahat ng produkto na ibinebenta sa publiko ay dapat mayroong angkop na price tag, label o marka na nagpapakita ng presyo. Hindi dapat ibenta ang produkto sa presyong mas mataas kaysa sa nakasaad dito. Yan. Naintindihan po ba ang sinabi ng RA 7394? Opo! Na ang lahat ng produkto ay dapat may price tag. Kaya meron tayong rights na kung saan pag walang price ang isang produkto, ay pwede natin silang tanggihan na magbenta. Or pwede natin tanggihan na huwag tayong bumili. At meron din dalawang punto ang Batas 7394 na kung saan para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang pinupunto ng 7394 na ito. Pwede po bang pakibasa? Ang una. Lahat ng produkto na ibinebenta sa retail may price tag, label o marka. Bawal magbenta ng produkto sa presyong mas mataas kaysa sa nakalagay sa tag. Ayan. Kunwari, ang nagbebenta ng gusto mong damit ay medyo mas mataas. Meron ba tayong karapatan na tanungin sila kung yun ba ang totoong presyo? Opo! Ayan. Kasi ang isang mamimili ay meron silang rights na malaman ang presyo ng isang Produkto. na naka-under sa batas na RA 7394. naintindihan po ba ang batas 7394? Opo! Ano nga ulit ang dalawang pamahalaan na nagsasabi na ang lahat ng produkto ay merong price tag? DTI at DTR. Sabay-sabay natin sabihin ang ibig sabihin ng DTI. Department of Trade and Industry. Eh, ang DTR. Bureau of Trade and Regulation. Ayan. Naintindihan po ba ang ating batas? 7394? Opo! Ayan. Ngayon naman, mapag-uusapan naman natin ang kahalagahan ng tamang price tag. Meron ako ditong 5. Sino ang gustong magbasa ng unang katangian? Kayla. Malinaw na nakasulat. Dapat malaki, malinaw at walang blur. Dapat nababasa kahit malayo. Ayan. Dito sa harapan, nakikita po ba ang nakasulat? Opo! Ayan. Ganyan ang katangian ng isang tamang price tag. Dapat malaki, malinaw, at walang blur. Ang pangalawa, sino ang gustong magbasa? Sheila. Presyo bawat unit. Hindi lang presyo, dapat nakalagay ang per unit. Halimbawa, 20 pesos per kilo, 5 pesos per piraso, at 120 pesos per dosena. Ayan. Ito natin nakikita kapag nagbebenta tayo ng mga produktong nakakain. Gaya ng bigas o ng mga handmade na pagkain. Kailangan indicates ang ibig sabihin o ng presyo ng per kilo, ng per piraso, at ng per dosena. Sino naman sa pangatlo? Daniela. Gamitin ang pera sa Pilipinas. Dapat nasa pesos at sentimos ang presyo. Walang dollar o yen. Nasaan nga ba tayo ngayon? Sa Pilipinas! Yes, nasa Pilipinas. Kaya dapat ang presyo na nakalagay sa isang produkto ay pesos at sentimos. Ayan. Sa pang-apat naman, Jeru. Bawal ang gula.
Ang price tag ay dapat malinis, bawal burahin o baguhin dahil ito ay nakakalito o pwedeng maging tagbaran. Ayan. Gaya ng sinabi ko kanina, dapat ay malinis, malinaw at walang blur. At dapat wala ding bura. Dahil kapag may bura ang isang price tag, ay malilito ang mga mamimili. At magkakaroon din ito ng hindi pagkakaunawaan. Naintindihan po ba natin ang mga katangian ng tamang price tag? Opo! Basahin nga natin ang isa-isa. Malinaw na nakasulat. Presyo bawat unit. Gamitin ang pera sa Pilipinas. Bawal ang bura. Yan. Na-take note or naintindihan na po ba natin ang katangian ng tamang price tag? Opo! Ayan. Ngayon naman, sa susunod na gawain ay magkakaroon kayo ng group activity na kung saan ang inyong mga ginawang produkto ay lalagyan nyo ng price tag. Naintindihan po ba? Opo! Ayan. Ang groupings na ito ay magbibilang na lamang kayo ng hanggang 6 na grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos na po ba? Opo. Ang ating pagko-compute ng price tag ngayon dahil sa inyong mga produkto ay ganito. I-explain ko muna kung paano ang formula ng pagkuha ng price tag. Kaya dapat ay makinig kayo at tumulong sa inyong mga kagrupo. Ayan. Kunwari, ang produkto nyo ay pastillas. Ano nga ba ang mga ingredients na ginawa para sa pastillas? Gatas po. Gatas, Asukal. asukal, packaging, at pwede nyo ding idagdag ang labor kung ginawa nyo yung isang produkto. Kunwari, ang gatas ay 100. At ang asukal ay 20 pesos. Ang packaging naman ay 15 pesos. Ang labor naman ay 30 pesos. Ayan. Pwede nyo bang pagplaplasin muna ito para mas magets nating lahat? 165 po. Ayan, 165. Ayan. Sa isang pastillas, kasi ang isang homemade na produkto ay 30% to 60% ang kinukuha. At kunwari, ang gusto mong percent ay 50%. Tapos, i-divide mo siya sa nakuha mong total. 50% times 165. At i-compute nyo muna ang 50% times 165. Ano ang sagot? 82.5. Ayan, very good. 82.5. And ang sagot sa 50% times 165 ay 82.5. Ang gagawin naman natin ngayon ay makukuha natin yung total 165 plus kunin natin yung nakuha natin para sa percent 82.5. O, Kayla. 247.5. Yes, 247.5. Ayan. Gagawin na natin siyang whole number. Pwede siyang maging 240 or 250.
50. Ayan. Kung gusto nyo maging... Sige, gagawin na lang natin silang dalawa. For example, sa nagawa yung mga pastillas ay nakagawa kayo ng 20 piraso. Pieces. Tapos, ang gagawin nyo naman ngayon ay, kunwari kunin natin yung 240 divided by 20 at gagawin nyo ding 250 divided by 20. Ay, compute muna natin. Ang sagot sa 240 divided by 20 ay 12. At sa 250 divided by 20 naman ay 12.5. 12.5. Gaya ng ginamit natin kanina, hindi naman natin siya pwedeng ibenta na may decimal. Pwede natin gawing 12 lang or 10 or pwede natin siya maging 15. And depende na sa inyo kung ano ang gagawin or i-round off nyo. Pwedeng 10, 11, 12, 13, 14, to 15. Kaya, ang pwede nyong ibenta sa 20 perasos na ginagawa nyo ay 10, 15, or 12. Naintindihan po ba ang pag-compute ng gagawing price ng isang produkto? Opo! Ayan. Pwede na kayong gumawa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para gumawa ng inyong price tag. Tapos na po ba? Opo! Okay. Ngayon naman ay dumako tayo sa pares na gawain. Humanap kayo ng inyong kapareha para sa ating susunod na gawain. Nakahanap na po ba ng inyong pares na kasama? Opo! Ayan. Basahin muna natin ang panuto. Basahin at unawain ang bawat pangungusap. Isulat ang salitang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ayan. Sagutan nyo na. At mamaya ay sasagutan natin dito sa harapan. Ayan. Base sa ating behavioral chart, ay lahat naman kayo ay nakiki-cooperate. Kaya wala tayong nakalagay na sad face. Tapos na po ba? Opo! Ayan. Sino ang gustong sumagot, ay pwede na kayo makipagpalit sa katabi. Sa inyong kaparehas pala, pares na gawain yan na hindi yan individual. Sino ang gustong sumagot sa una? Basahin muna at sabihin ang sagot. Sheila. Kailangan na ang peso sa tag ay nakasulat gamit ang Philippine peso. Tama o mali? Tama! Ayan, tama ang sagot. Sa pangalawa, Daniela. Ang paglalagay ng price tag ay nakatutulong upang maiwasan ang haging ng mamimili. Tama o mali? Tama po. Tama. Very good. Sa pangatlo, Kayla. Ang BTI o Department of Trade and Industry at BTR o Bureau of Trade and Regulation ang ahensyang nagpapatupad ng price tag law. Tama o mali? Tama po. Tama. Very good. At sa pang-apat naman, Jerusalem. Pinahiling tulutan ang palitan ng presyo na nakasulat sa price tag. Tama o mali? Mali po. Mali. Very good. At sa panghuling number, Mira.
Kung ang presyo sa card ay 10 pesos, similin ang pamimili ng 15 pesos. Tama o mali? Mali. Very good. Sino ang nakalimang puntos? Ayan, lahat kayo nakalimang puntos. Ibig sabihin, kayo ay nakinig sa ating talakayan kanina. Kaya kayo ay nakalimang puntos. Ngayon naman, bago tayo dumako or bago kayo dumako sa inyong individual na gawain, ay meron muna akong mga katanungan. Unang katanungan, paano mo maiuugnay sa pang-araw-araw na buhay ang price tag law? Sino ang Sheila? Sa pamamagitan po na mababawasan ang haling o tawad. Uy, very good. Ano nga ba ang tatlong nakaugnay sa salitang hagling? Tawad, discount, at bargain. Sino ba ang makakapagsagot ng aking katanungan? Nagkakaroon po tayo ng rights para malaman ang presyo ng isang produkto o item. Ayan, very good. Sa pangalawang katanungan, kapag may bura ang price tag ng isang produkto, ano ang gagawin ng isang mamimili? Jerusel. Bumili na lang po sa ibang tindahan. Ayan, very good. Kasi meron tayong rights na pumili ng bagong pagbibilhan ng isang produkto. Kasi, sabi sa katangian, bawal ang may bura para sa price tag. Sino pa ang makakapagsabi ng isang kasagutan? Daniela. Hindi na lang po pipili sa tindahan na yon. Ayan, very good. Natandaan po ba natin ang ating napag-aralan ngayong umaga? Opo! Ayan, tanungin ko nga muna kayo para sa ating makapag-ready sa ating individual na gawain. Ano nga ba ang ibig sabihin ng price tag? Sheila. Isang marka na nakalagay sa isang produkto. Ayan, very good. Ito ay isang marka o label na nakalagay sa isang produkto. Ano nga ba ang dalawang pamahalaan na nagbibigay or nagsasabi na dapat may price tag ang isang produkto? DTI po at BTR. Sino makakapagsabi ng ibig sabihin ng DTI? Sila. Department of Trade and Industry. Very good. Eh, ang BTR naman? Jensen. Bureau of Trade and Regulation. Ayan. Sabihin nga naman natin or sabihin nyo naman ang mga katangian ng tamang price tag. Jerusalem. Malinaw na nakasulat. Pangalawa. Daniela. Presyo bawat unit. Pangatlo. Kayla. Gamitin ang pera sa Pilipinas. At panghuli. Mira. Bawal ang mura. Very good. Naintindihan po ba natin ang ating napag-aralan ngayong umaga? Opo! Handa na ba kayo sa inyong individual na gawain? Opo! Ngayong handa na kayo para sa inyong individual na gawain, ay aalisin ko muna ang aking mga nakadikit dito. Or, para lang sa ganon, ay mas maintindihan o mas ma-review nyo pa ang ating napag-aralan. Pwede na kayong maglabas. Ay, hindi alam. Ulit. Pwede nyo siyang sagutan. Meron akong ibibigay na papel para sa inyong sasagutan. Maglabas na lang muna kayo ng inyong mga ballpen para sa inyong pagsulat. Handa na po ba kayong sumagot? Opo! Ayan, bibigyan ko kayo ng tag-iisang gawain dito. Sa ating individual na gawain ay meron tayong tatlong kategorya. Ang una ay punan ang patla. Ang pangalawa naman ay tama o mali. At sa pangatlo naman ay meron kayong sasagutan para paipaliwanag kung ano nga ba ang inyong opinion para sa katanungan.
Ayan. Sabihin niyo lang ang salitang tapos na po kapag tapos ng sagutan. At ako na lamang ang mag-check mamaya. Wala, hindi ko nasabi yun. Oh, kung kahit hindi ka kanina. Walang nangungopya. Ate Seng. Ate Seng. Ate? Mami? Tapos na po, ma'am. Tapos na si Jerusel. Tapos na po. Tapos na rin si Sheila. Tapos na po ba? Opo! Ipasa na sa akin ang inyong mga papel. Ayan. Ako na lamang ang mag-check ng inyong mga papel. Nag-enjoy po ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga? Opo! Marami po ba kayong natutunan para sa ang kahalagahan ng price tag? Opo! Ayan, dahil dyan, tumayo naman po tayo.